asking. So, eto na naman guys, pangalawang episode na ng ating video. At eto, hanggat hindi ko kasi natatapos ito, hanggang hindi ko na ipoprove kung totoo yung isang napanood ko sa TV noon at napanood ko rin sa YouTube. Yung kay Stockwell Hackett. Nag-produce siya ng generator na hindi naman siya dynamo, kundi ang ginamit niya ay electric motor. Tapos ang pinang-drive niya ay isang makina. So, hindi ko alam kung totoo. Gusto ko may prove. Matagal lang gusto ko yon nagawin. So, eto. Ang gagamitin natin, dahil wala na makina dito sa akin, gagamit tayo ng dalawang motor. So, isang maliit, isang malaki. So, maging generator natin ay yung isa ay mas malaki. So, eto siya guys. From Michigan. It's a trusted brand. Si Michigan, made from USA. So, eto, electric motor. Type ay single phase, 3 horsepower. So, mas malakas siya sa una kasi nga ito ay nasa 2.2 kilowatt, yung isa ay nasa 1,118. Pure copper. Siyempre, titingnan ulit natin. Single phase copper, 3 horsepower. Alam nyo, angat ako ng angat noon dito pala sa ilalim. So, ayan, buksan natin. Boom! Diba? Malaking gamit po itong kanyang cred kasi nga, ayan o. Pwedeng gamitin as toolbox. Kagaya no, no? O, toolbox. Toolbox. Diba? So, ituloy natin. So, ito siya guys. Okay. So, yan guys yung kanyang manual. Kung paano siya yung wiring. So, simpleng-simple tuturo ko mamaya. So, dahil Michigan yung brand na gagamitin nating electric motor, i-promote na rin natin yung kanyang pangalan. Ito, si Michigan Electric Motor. So, kung naghahanap kayo ng magandang electric motor para sa inyong mga fish pond, yung mga paddle wheel, sa inyong mga tistisan, sa inyong furniture shop, or kung ano man yan na gagamitan ninyo sa inyong mga elevator, escalator, calculator, ayan po, magandang klase po si Michigan kasi nga pure copper po siya. Alam nyo guys, ang ka-level ng brand na to ay si Victor. Pero ang kagandahan kay Michigan ay mas mababa ng konti yung kanyang price. Same quality, pero hindi masakit sa bulsa. Marami ang nabibili sa online na high respect, like 3 horsepower pero napakamura. Tapos pagdating ng unit, maliit, magaan, undersize. Mataas yung wattage pero napakamura, napakaliit. Ayan. At ang maganda nito guys ay US made po siya. Michigan. Yung 1.5 horsepower, equivalent of 118 watts. And eto naman yung 3 horsepower. Ayan, 2.2 kilowatt. 220 volt AC 60 Hz. 20.6 ampere. So, ang size ng 3 horsepower guys ay nasa 18.5 inches kasama yung kanyang axle. Then yung kanyang height ay kasama yung kanyang lagay ng wire ay nasa 10.5 inches. Yung kanyang mounting para may idea kayo ay nasa 7 inches. And tapos yung lapad niya ay nasa 8.5 inches. Then dito naman sa isa kay 1.5 horsepower, ang overall niya ay nasa 14.5. Lalagyan na kasi ng pulley. Then kanyang height ay nasa 9 inches. Ang lapad niya ay nasa 8 inches. Tapos eto, dalawang itlog niya. Lalaki yan kasi si Michigan lalaki. Dalawang itlog niya, di ba? Siyempre dahil sa mas malaki siya, mas mataas na horsepower, malamang mas mataas din yung kanyang capacitor. Andito yung kanyang clutch. Ayan. Starting clutch. Ito yung kanya, malaki yung kanyang blower. Iyan isa pa. So, may mga nagsasabi na malakas na kumain ng kuryente. Yes po, kasi nga po ay
true rated po siya. Hindi po siya yung mga ibang brand na joke. Ayan, kung joke lang po yung rated niya, syempre mahina at mahinang kumain. So ganun po, pag malakas po yung unit, totoong rated, ibig sabihin talagang ganun din po. Hinahanap natin yung magandang brand, maganda rin yung kanyang performance. Huwag kayong gagamit ng electric motor kung wala kayong yung mga sinasaksak kasi delikado. Mas maganda gumamit kayo ng mga magnetic contactor or magnetic switch. Ito, may mas matataas po ng mga magnetic switch, mas maganda po siya. Kasi pag inabot kayo ng brownout at nalimutan nyo namatay, pag nagkaroon ulit ng kuryente, problema yan. Kung may magnetic switch kasi, just in case magkaka-brownout at biglang magkakaroon, walang magiging problema kasi nga mag-auto shutdown siya, hindi siya mag-on ulit. Nalimutan kong dilagyan ng tornilyo to nung binili ko, kaya pupunta tayo ng bayan para bumili. Ayan. Rusi. Yung Rusi yan. So, ayan na siya guys. Na-assemble na natin. Tapos na. So, ito yung magiging drive motor natin. Si Michigan 3 horsepower. Tapos ito naman yung magiging generator natin, si 1.5 Michigan. So ito guys, para sa mga interested ng ganitong klaseng motor ni Michigan, nasa description box. Okay, so ito papakita lang natin yung loob na wala siyang field coil or wala tayong minodify sa loob. Okay, so yan mga bossing, talagang binuksan ko pa talaga just to prove na wala akong babaguhin sa kanyang loob, wala akong babaguhin sa wiring. Ayan. Ito yung 3 horsepower at ito naman yung 1.5 horsepower. Ayan, mas malaki yung diameter niya. Lakas niyan. Lakas ni Michigan. So baka may magtanong na naman kung 3-phase or single phase. Single phase lang po siya, pero available po yan sa shop nila, yung mga 3-phase, pang industrial talaga. Mas maganda, visit nyo na lang po sa description box yung kanilang store, yung kanilang online store. Ayan. Okay, yan yung capacitor, yung 150 microfarad. Tapos etong isa ay, ilan ba to? Ay, 40 microfarad. Pero itong isa kasi 150 yung isa, then 20 yung isa. Ayan, starting capacitor tapos running capacitor yung isa. Ito na yung starting capacitor, tapos ito naman yung running capacitor. So ito lang ang nag-iisang tanging paraan para ma-prove natin kung aluminum or pure copper yung kanyang coil. So makikita nyo naman guys, maganda yung kulay. Then, unang-una, matigas siya. Ang aluminum kasi malambot yan. So, eto pa, isa pa. Hinangan natin. Hinangan natin siya. Pag nahuhulog yung lid, ibig sabihin, aluminum! Ganda naman ang dikit niya guys. Oh. Pati ating lid, ayaw ng bitiwan. Oh. Siyempre, trusted naman brand yan, Michigan. Kung ano yung nakalabel sa kanya, yun talaga yung ginamit. So, hindi siya nagbibiro. Legit na pure copper, 100%. Yan siya guys. Oh. Mahirap kasi masunog ang copper wire compare sa aluminum. Ang aluminum kasi pag pinasok ng moisture, nagkakaroon ng corrosion, tapos napupugtas, or yung kanyang dugtungan sa wire at yung kanyang copper wire, yung mga wire na ganito, wirings,
na tatanggal, na pupudpud. So yan, finish na naman mga idol. Ito, papakita kang ilalim. Wala pong wiring yung isa ditong motor. Ito, only the outlet. Tapos yung belt, kita natin sa ilalim para ano, baka sabihin yung dadayain na naman natin. Yan, para ano, para transparent tayo. Sana nasa gitna lang ako dito eh. Yan, sana ay ma-achieve natin yung gusto natin na syempre, ano pa ba expect natin? This is a induction motor lang naman siya, hindi sa generator. So yan, subukan na natin. So wala siyang ibang nakasaksakan ito. Ito lamang yung magdadrive. And ano kaya, positive kayong gagawin natin ngayon or okay, so walang connection na papunta dito, yun lang belt. Okay, ayan. Ito yung gagamitin nating ilaw. It's a 100 watts na incandescent, yung pang ano to, yung pang sisiw. Ayan, sa mga balot. Ito kasi ay LED, pero subukan pa rin natin, try natin. Ako rin, wala pa akong idea. It's a surprise, kumbaga. So, try natin. Right. Kita natin dito. So, ito guys ay talagang yung wiring lang niya talaga sa input ng kung papaanda rin siya. Okay, so try natin. Yan. Testing. What happened? Pundi na ba to? Subukan natin kung napundi. Napundi. Ibig sabihin totoo siya, gumagana. Napundi niya. Para pagbilhan dito ng ganito eh. Pero there's a one way again para ma-test. Hindi na natin ikakat sa portion na to. Ibig sabihin meron siyang kuryente. Meron siyang nilalabas na kuryente, oh, yun oh. Try natin. Meron talaga guys, meron siyang nilalabas. Ano? Meron. Try nga natin dito. Yung nga lang kasi baka sasabog eh. Try natin. Hindi po siya ano guys ah. Hindi po siya yung magic light oh. Gusto mo siya magic light. Pero nakakatakot kasi dito. Napundi nga niya yung isa eh. Okay. Oh yes. Umiilaw siya. Meron. Pero ramdam ko yung higpit ng kanyang andar. Yung higpit ng kanyang belt. Humihigpit siya pag ano. Ano? Oh. Ayos. Ayos siya guys oh. Oh. Mahigpit. Yung belt mahigpit. Humihigpit yung andar niya. Ibig sabihin active. Active yung kanyang siguro. Nagkakaroon siya ng
magnetic field sa kanyang gitna. Ayan, humigpit yung kanya, yung nangangamoy yung belt o talagang mahigpit siya lumalaban. Oh. Yung experiment ni Stuck with Hackett, totoo. As in, totoo siya, guys. Ayan. Kasi kung fake ito at iisa yung wiring nila, one at a time, aandar na yung ilaw dito. Pero tingnan nyo, guys, oh. Tingnan niya, ah. Pansin nyo yung delay niya. Kung isa yung wiring niya sana, sabay na iilaw. Pero napapansin nyo, late dito. Ibig sabihin, hinihintay niya magkaroon ng reactive power dito. Bago niya palakasin yung kuryente, yun ang magiging output. Wala na akong binago dito. Wala na. Wala akong nilagay na magnet. Ayan. My goodness. Kung may magsasabi na fake. This is true, guys. Totoo siya. Totoo. Again, hindi po ito magic light yun. Oh. Walang baterya sa loob. Try natin. Yan, oh. Wala siyang kuryente, oh. Sabihin niya may battery na naman dito. Wala, oh. Baka natin. Yan. Then, sana hindi siya pundi. Sting. Galing. Pansin niya yung tunog niya. Sa unang andar niya wala. Tapos pag nyo, sabi niya, ibig sabihin energized na yung kanyang rotor. Energized na siya. So yun yung parang reactive power na yun yung i-amplify niya. Malamang ito na pundi kasi nga napagpapagpag ko siya. Yung kanyang, minsan kasi mga filament na ganun, pag napapagpag na ganun, yung kanyang coil or yung kanyang heater sa loob, kung saan saan napupunta. Ayan, malamang siguro na-adjust na gano'n, nagbago yung kanyang resistance. Sayang. Try nating tanggalin to. Mainit. Halata itong lumaban. Okay. Oh, ayan, oh. Balik natin. Totoo pala. Totoo. Legit. Pakita natin na mas malapit. Oh. Legit. Oh, di ba? Oh. Hindi ko siya pinapatagal kasi nangangamoy yung belt. Lumalaban tong isa. Lumalaban. Yan na natin tatanggalin yung ilaw. Siya para yung parang load niya. So, yan, oh. Okay. Start. 214 214 volt AC. Ayan. Napatay ko kasi mainit yung belt. Lumalaban yung isang induction motor. Yan, oh. Check natin kung ilang frequency. Okay. Ayan. Oh, sine wave ba? Pure sine wave, mga guys. Oh, mga boss. Ha? Legit na legit. Yung kanyang frequency ay yun nga lang 66 mataas. Ayan. Pero sa mga appliances natin, okay lang yan, no problem. So eto guys, na-prove na yung matagal kong pangarap na gawin. So yung video ni Stuck with Hackett, totoo pala, 101% legit.
Na yung ganito ay, yes, makakapag-produce pala ng kuryente without any renovation sa kanyang loob. Direct mismo, basta paikutin mo siya, basta ma-attain niya yung magkaroon siya ng reactive power sa loob, ma-amplify niya yung kuryente, maglalabas siya ng 220 at pure sine wave. So ayan, ano ba masasabi natin? At saka pala guys, para sa mga gustong bumili ng induction motor ni Michigan, ayan, legit na legit, 100% copper. Matibay yan. 3 horsepower at 1.5 horsepower. Okay, so siguro next time mas marami pa tayong gawing experiment dito. Ila-live stream ko na lang para walang cut, walang pusa. Yan.